Madilim sa loob ng kubo kung saan nakakulong ang bihag. Ilaw lamang nagawa sa gasera ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nilapitan ni Ruth ang lalaki na nakahiga sa sahig at natutulog. Maingat na dinapo niya ang kanyang kamay sa noo nito at ganoon na lamang ang gulat niya nang hawakan nito ang kanyang kamay at minulat nito ang mga mata at saka diretso na tumitig sa kanya. "Sino ka?" tanong nito sa kanya. "Huwag ka matakot. Akong naggamot sa'yo ng isang gabi. Wala akong masamang balak na gawin sa'yo. Nandito lamang ako para masiguro na maayos ang lagay mo." Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakatayo ang dalagang si Ruth sa tabi ng kanyang ama. Napapalibutan nilang lahat ang isang lalaking sundalo na nakaluhod sa lupa at paulit-ulit na binubugbog at pinapalo ng malaki at mabigat na pamalo ng mga kanang kamay ng kanyang ama. "Ah!" Sa bawat sipat hampas nila ng pamalo sa katawan ng sundalo ay napapasigaw ito sa sakit. Hindi naman makaya ni Ruth na pagmasdan ito sa ganoong sitwasyon. Ganon pa man ay wala siyang magawa para pigilan siya dahil batid niya na labis na magagalit sa kanyang ama kung pipigilan niya sila. "Batid kong hindi mo masisikmurang nasasaksihan mo ngayon, Ruth. Pero tiisin mo na lamang para hindi magalit sa iyo ang iyong ama. Huwag mo nang isipin na pigilan sila sa kanilang mga ginagawa." Bulong kay Ruth ni Inang ang nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Hindi na lamang sumagot si Ruth ngunit muli niyang binaling ang kanyang tingin sa sundalo sa gitna. Nang sandaling tingnan niya ang sundalo ay nag-angat din ito ng tingin. Nasa harapan niya nito kaya agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng sakit ang mapungay na mata ng sundalo. Ang labi nito ay puno ng dugo at buong mukha ay masungit. Kahit ang suot nito na uniforme na pang sundalo ay butas-butas na. Ang sundalo na ito ay isa sa 5 nakaligtas sa sundalo mula sa kampo na pinasabog nila kagabi. Ngunit ang 4 na sundalong nakaligtas ay nakatakas at ang lalaki lamang na ito ang kanilang nahuli. Dinala nila ang sundalo na ito sa kanilang hideout para ito ay gawin nilang hostage at saktan. Kahit gaanong pasakit ang natamo ng sundalo ay hindi man lamang ito nakikitaan ng balak na pagsuko. Sa halip ay pilit lang nito na iniinda ang sakit. Sa isip ni Ruth, kung susuko lang ang sundalo ngayon ay baka may pag-asa pa na tigilan na ito ng mga bandido. "Sa tingin ko ay tama na yan," ang sabi ng isa sa asawa ng mga nanakit sa sundalo. "Masyado nang maraming dugong nawala sa kanya. Kahit mamatay pa siya ngayon ay wala kaming pakialam. Hindi ba't yun naman ang dapat na mangyari? Total hindi naman nila pinapakinggan ang mga pinaglalaban natin. Nararapat lang din siguro na maubos na silang mga kampo ng walang kwentang gobyerno." Sagot naman ng asawa ng babaeng nagsalita kanina. "Ngunit hindi sapat na dahilan ng mga pinaglalaban natin para saktan siya ng ganito. Huwag mo nang ituloy ang kung ano pa man ang nais mong sabihin, Amelia. Kung ayaw mong paluhurin din kita sa tabi nitong sundalong pinagtatanggol mo at sabay ko kayong kitilan ng buhay." Dahil sa naging galit na banta ng lalaki, natigilan ng babae. Namuo ang labis na takot sa mga mata nito dahil batid nito na hindi ngayon nagloloko ang asawa. Samantalang, habang may pagtatalo sa pagitan ng dalawa ay muli naman na nagtagpo ang mga mata ni na Ruth at ng sundalo. Ngunit si Ruth na ang umiwas. Sa takot na baka mahuli ng kanyang ama ang pagpapalitan nila ng tingin. Hindi naglaon ay nawala ng malay ang sundalo dahil sa lala ng bugbog at dami ng dugo na nawala dito. Inutusan ng kanyang ama na supremo ang mga kanang kamay nito na dalhin sa selda ang walang malay na sundalo. Ang selda kung saan dinala ang walang malay na sundalo ay isa lang bahay kubo. Ngunit ganun pa man ay mahirap pa rin makatakas, lalo na't may mga bantay na may hawak na mahahabang baril. At sa sitwasyon ng sundalo ay tila hindi na rin ito makatayo. Napuruhan din kasi ang alak-alakan nito. Sa tingin niya kaya magigising pa ulit ang bihag? Mula sa bintana kung nasaan si Ruth ay narinig niya ang usapan ng ilang anak na babae ng mga bandido na nagwawalis. "Sa tingin ko ay hindi na. Ayon sa aking ama, ay 2 araw na raw na walang malay ang bihag." Sagot pa ng isang babae.
Iyon din ang sa pantaha ang aking mga magulang. Sa lalaban naman ng bubog at palo na kanyang natamo, nawalan pa siya ng maraming dugo dahil sa sugat sa kanyang binti at tila imposible na talaga na siya ay magkamalay pang muli. Huminga na lamang ng malalim si Ruth dahil sa kanyang mga naririnig. Mga 4 na araw na nga mula nang madakip nila ang bihag na sundalo at magpahanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Ang totoo niyan ay narinig na rin ni Ruth mula sa kanyang ama na hinihintay na lamang na tuluyang bawian ng buhay ang bihag bago sunugin ang bangkay nito. Bakit pa natin kailangan pang hintayin na tuluyang mawala ng buhay ang bihag kung maaari na lang natin na sunugin ang kanyang katawan? Nang sa gayon, ang kulungan kung nasan siya ay maaari pang mapaglagyan sa iba pang mga bihag at nagnanais na magtaksil sa ating samahan. Tanong ng isa sa mga pinagkakatiwalaan na miyembro ng bandido sa kanyang ama na noon ay nakaupo sa unahan. Kasalukuyang nagkakaroon ng seryoso na pagpupulong sa hideout nila. Marami na kasing mga miyembro ng bandido ang nagrereklamo tungkol sa kanilang bihag dahil ilang araw na itong wala pa ring malay. Ang ilan sa miyembro ay nais nang sunugin na lamang ang sundalo. Nang sa gayon ay wala na raw problema at maging bakante na ang kulungan kung nasaan ito. Kawawa naman kung susunugin ang bihag. Mas masahal pa tayo sa hayop kung gagawin natin ang bagay na yon. Mula sa tabi ni Ruth ay narinig niya ang pagbulong ng nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Hindi rin sang-ayon si Ruth sa gustong mangyari ng ilan sa mga bandido. Hindi naman kasi ganong kasama ang kanilang mga hangarin para gawin yon ng isang kawani ng gobyerno na sinusunod lamang ang kung anong utos sa kanila ng gobyerno. Gayunpaman, kahit na anak siya ng pinuno ay hindi siya maaaring magsalita o sabihin ang kanyang opinyon dahil wala pa siya sa tamang posisyon para gawin yon. Hindi natin maaaring gawin yan, wika ng kanyang ama. Bakit, Supremo? Bakit hindi natin pwedeng tapusin na lamang ang buhay ng ating bihag? Batid ko na alam niyo na hindi ganong kasama ang ating mga intensyon. May mga pinaglalaban lamang tayo na hindi maintindihan ng gobyerno dahil masyado nilang sinasara ang kanilang mga pag-iisip para sa mga hinanaing natin. Kung tatapusin natin ang buhay ng bihag ng ganong kasahol, ay daig pa natin ang mga hayop. Mas lalo lamang natin na pinapatunayan sa ating mga Samuel na ang mga katulad natin ay walang ibang nais kundi ang maghasik ng lagim sa sanlipunan. Ngunit Supremo, nararapat lamang na tudasin na natin ang bihag habang wala pa itong malay at gumawa ng masama laban sa ating lahat. Batid ko na batid mo rin kung gaano kakitid ang utak ng mga taga-gobyerno. Kung umakto sila ay animoy sila ang ating inaapi. Bakit kailangan natin na maging makitao sa isang kawani ng gobyerno na ang turing sa atin ay hayop? Siyang tunay, Supremo. Hindi natin kailangan na magpakita ng awa sa bihag dahil ang mga kasamahan niya ay walang pinakitang awa nung pinatay nilang ilan sa ating mga kasamahan. Naging mainit ang sagutan ng mga ito. Lahat ay may pinaglalaban ngunit ang hiling ni Ruth sa kanyang isipan naway hindi magpadala ang kanyang ama sa mga sinasabi nito at hindi ito pumayag na sunugin ang katawan ng kanilang bihag. Ako ay nakapagdesisyon na. Mariin at makapangyarihan na anunsyo ng kanyang ama, kaya pinatigil ang lahat sa kanilang pagbubulungan at napatitig sa pinuno. Magbibigay ako ng 3 araw. Kung ang bihag ay hindi pa rin magkamalay, ay gagawin natin kung anong nais nyo na sunugin ang kanyang katawan. Ngunit kung ito ay magkamalay, ay gagamitin natin siya bilang hostage. Dahil batid kong anumang oras ay susugo ng mga sundalo sa atin dahil sa nangyari sa pagsabog sa kanilang kampo. Ngunit Supremo, pinal ng aking desisyon. Pinutol ng kanyang amang sasabihin sana ng isa pang miyembro. Tumayo ng Supremo bilang paalam na natapos na ang kanilang pagpupulong. Naghihimutok naman sa galit ang ilan sa mga miyembro ngunit walang nagawa dahil nakapagdesisyon na ang pinuno. Samantalang si Ruth ay palihim na nasisiyahan habang nakatingin sa kanyang ama na naglalakad na paalis. Nang gabi matapos ang pagpupulong ay hindi makatulog si Ruth. Bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng ama na ilang araw lang ay ibibigay na palugit. Kung hindi pa magigising ang bihag ay susunugin nila ito. Hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Ang totoo niya na hindi rin alam ni Ruth kung bakit ganito na nga lamang ang kanyang nararamdaman ngayon. Batid niya na wala naman dapat siyang maging pakialam sa kanilang bihag. Ngunit sadyang hindi siya mapalagay.
Dahil aaminin man ni Ruth na palihim din siyang humihiling na magkamalay pang muli ang bihag. Sumapit na lamang ang umaga at wala na ngang naging tulog si Ruth. Buong magdamag nga siyang kising at nag-iisip. Nang gabing ang yon ay nabuo ang isang malaking desisyon sa isip niya. At yon ay gagamutin niya ang kanilang bihag mamaya pagsapit ng gabi. Isa sa tungkulin ni Ruth sa kanilang samahan ay gamutin ang lahat ng mga natatamaan o nasusugatan sa mga miyembro nila. Ang katuwang niya sa paggamot ay si Maris, na siya ring matalik niyang kaibigan. Ano? Napalakas ang boses ni Maris kaya ay agad na tinakpan ni Ruth ang bibig nito. Hinaan mo lang ang boses mo, Maris, baka may makarinig sa atin. Saway niya pa sa pabulong na boses. Nang tumango si Maris sa kanya lamang inalis ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig nito. Seryoso ka ba dyan sa nais mong gawin, Ruth? Oo, buo ng pasya ko. Nais kong gamutin ang kawawang bihag nang sa gayon na hindi sunugin ang katawan niya. Pero alam mo naman na sa gagawin mong yan, maaari kang mapahamak, hindi ba? Oo, walang pag-aalinangan ang sagot. Batid ko na sa binabala ko na gawin ay maaaring buhay kong maging kapalit. Kung ganon, bakit nais mo pa rin siyang tulungan? Bakit nais mo pa rin ibuwis ang buhay mo para sa isang sundalo na kasabot sa mga pumatay sa ating kasamahan noon? Dahil hindi makaya ng aking konsensya na hayaan na ganon ang mangyari sa kanya, Maris. May kakayahan ako para gamutin siya at bigyan ng isa pang pagkakataon para muli niyang masilayan ang mundo. Kaya nararapat lamang naman siguro na tulungan ko siya, hindi ba? Humugot ng malalim na paghinga si Maris at marahang tumango na para bang nakukuha na nito kung ano nga bang dahilan niya at bakit nais niyang tulungan ang bihag. Pero paano kung mahuli ka nila? Paano kung... Hindi na hinayaan ni Ruth na matapos pa ni Maris ang sasabihin at muli siya nagsalita. Hindi ako mahuhuli kung tutulungan mo ako, di ba? Napuno ng pag-aalangan ang mukha ni Maris dahil sa kanyang sinabi. Ang mga mata nito ay tila ba sinasabi na tatanggi ito. Ganon pa man ay umaasa si Ruth na tutulungan siya nito dahil kilala niya ang kanyang kaibigan. Ano, tutulungan mo ba ako? Tanong niya at umabot ng ilang segundo bago sumagot si Maris ng isang tipid na tango. Dahil doon ay napangiti si Ruth at niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan. Maraming salamat, Maris. Tatanawin ko na isang malaking utang na loob ang magiging tulong mo sa akin. Pinag-usapan na nga nilang dalawang tungkol sa plano nila. Si Maris ang magbibigay ng kape na may pampatulog sa mga bantay sa kulungan kung nasaan ang bihag. At pagtulog na sila ay saka naman napapasok si Ruth sa kulungan. At iyon na nga ang nangyari. Ilang minuto lang mula nang mainom ng mga bantay ang kape ay mahimbing na ang tulog nila kaya maliksi. Ngunit may pag-iingat pa rin ang kilos na pumasok si Ruth sa kulungan at doon ay sinimulan niya ng gamutin ang kawawang bihag na may mataas pa ring lagnat. Kahit madilim ay sinigurado ni Ruth na nagamot niya ng mabuti ang bihag bago pa man magising ang mga tagabantay. Kamusta? Nagamot mo ba ng maayos ang bihag? Tanong sa kanya ni Maris. Oo. Magigising ba agad ang mga bantay bago sumikat ang araw? Oo, pero huwag kang mag-alala. Mababa lang ang nilagay kong pampatulog sa kanilang kape para magising sila kaagad. Napatango naman si Ruth. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa tulong mo, Maris. Walang anuman. Ngumiti naman sa kanya si Maris. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa ating mga silid bago pa man may iba makakita sa atin. At muli nga siya nagpasalamat kay Maris at pumanik na sila sa kanilang mga silid. Pagsapit ng umaga ay isang magandang balita ang narinig niya. Nagkaroon na raw ng malay ang bihag kaya'y palihim silang nagkatinginan at ngitian ni Maris. Ano ba sinabi mo, Ruth? Hindi pa ba sapat na nagising na siya at ngayon naman ay gusto mo pa siyang puntahan? Galit na bulong sa kanya ni Maris. Gusto ko lang naman masiguro na maayos na nga siya at yung mga sugat niya. Pagdadahilan pa ni Ruth. Hindi na maaari, Ruth. Ngayon na may malay ng bihag, higit na mas magiging mahigpit ng mga tagabantay dahil maaari silang matakasan ng bihag. Ngunit nakiusap pa rin si Ruth kay Maris
Kaya sa huli ay wala rin itong nagawa kundi ang pumayag sa nais niya at muli na naman siya nitong tinulungan na makapuslit siya sa loob ng kulungan ng bihag. Nagkataon na ng gabing yon ay nagiinuman ng mga walang kwentang bantay. Hindi nila alam na ang inalok sa kanilang inumin ay may nilagay na naman si Maris sa pampatulog, kaya mabilis na nalasing at nakatulog ang mga ito. Madilim sa loob ng kubo kung nasaan nakakulong ang bihag. Ilaw lamang ang gawang gasera ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nilapitan ni Ruth ang lalaki na nakahiga sa sahig at natutulog. Maingat na dinapo niya ang kanyang kamay sa noon nito at ganoon na lamang ang gulat niya nang hawakan nito ang kamay at minulat ito ang mga mata at saka diretsyo na tumitig sa kanya. "Sino ka?" tanong nito sa kanya. "Huwag kang matakot. Akong naggamot sa iyo ng isang gabi. Wala akong masamang balak na gawin sa iyo. Nandito lamang ako para masiguro na maayos ang lagay mo." Nang dahil sa sinabi niya ay lumuwag ang hawak nito sa kanyang pulso hanggang sa tuluyan na nitong binitawan ang kamay niya. Ganun pa man ang mga mata nito ay nanatili na nakatitig sa kanya at handa pa rin sa maaari niyang gawin na masama. "Maayos na bang pakiramdam mo?" tanong ni Ruth, ngunit hindi pa sumasagot ang lalaki at nananatili lang na nakatitig sa kanya. Wala ka naman ng lagnat, pero tiyak ako na masakit pang iyong katawan at mga natamong sugat." Nanatili lamang na tahimik ang lalaki. Nagpaalam si Ruth na kung maaari ay palitan niya ang gasa sa sugat nito. Binigyan siya ng pahintulot ng lalaki sa pamamagitan ng pagtango at habang nililinisan niya ulit ang sugat nito, ay ramdam na ramdam ni Ruth ang mariin na titig nito sa kanya na halos ay hindi na siya makahinga at ang kanyang kamay ay nanginginig na. Sa totoo lang ay hindi sumagi sa isip ni Ruth na baka saktan siya ng lalaki at kung anong gawin nito sa kanya. Ewan niya ba pero malaking tiwala niya na hindi siya nito sasaktan. Pero sadyang nanginginig lang talaga ang kamay niya. Mabuti na lang at walang kahit anong naging problema hanggang sa matapos siya at napalitan niya ang gasa. Inumin mo na muna ang gamot na to nang sa gayon na babawasan ng sakit ng katawan mo. Tinulungan ni Ruth na makaupo ang lalaki at saka binigay niya dito ang gamot na hawak niya. Binuksan niya rin ang bottled water na dala niya at binigay dito. Nang mainom na ng binata ang gamot ay muli niya itong tinulungan na makahiga. "Kailangan ko makaalis bago pa man ako mahuli ng mga kasamahan ko dito. Bukas ng gabi ay pupunta ulit ako sa iyo dito para tignan ang lagay mo at dadalhan na rin kita na makakain. Hintayin mo ako." Hindi sumagot ang lalaki at hanggang sa makabalik si Ruth sa kanyang silid ay hindi pa rin maalis sa isipan niya ang lalaki at ang boses nito na bagaman ay nanghihina pa ay malalim pa rin at lalaking lalaki. Hindi rin maalis sa isipan niya ang mukha nito. Noon niya lamang kasi nakita na maayos ang mukha ng binata at aaminin ni Ruth na makapigil hininga ang kagwapuhan at taglay ng lalaki. Bagaman puno pa ng galos at pasang mukha ay kitang-kita pa rin ang taglay na kagwapuhan ng lalaki. Inabot ng kamay niya ang kanyang dibdib na sobrang bilis ng pagtibok kapag puwan ay huminga siya ng malalim bago tumagilid ng hiya. Sa loob-loob niya ay sobrang excited na siya na muling makita ang binata kahit pa hindi naman ito nagsasalita. "Mabait siya, Maris," sabi ni Ruth sa kaibigan. Paano mo naman nasabi na mabait siya kung ang tangi niya lang pala na sanabi sa'yo ay sino ka? Hindi niya ako sinaktan kahit pa may kakayahan siyang saktan ako kung talagang masamang tao siya dahil kaming dalawa lamang nasa loob. Marahil ay hindi niya lang ginawa yon dahil sa mahina pang katawan niya. Hindi. Sigurado ako na isa siyang mabuting tao at hindi niya ako sasaktan. Napabuntong hininga na lang si Maris. Huwag kang masyadong makapakampante. Hindi porket gwapo ay mabait na. Ngumiti na lamang si Ruth habang si Maris naman ay napainap. Samantalang ang sundalo sa loob ng kubo ay naririnig ang usapan ng mga bantay sa labas. Pinag-uusapan ng mga ito kung gaano sila kabilis na lalasing kagabi at agad sila nakatulog. Napapailing na lamang si Jake dahil batid niya na may kinalaman ng babae kagabi sa mabilis nilang pagkalasing. Balita ko ay luluwas daw mamaya ang Supremo. Mag-inuman ulit tayo? Sabi ng isa ng mga bantay sa labas. Kung may mga babae mamaya ay game na game ako ron.
Aba, sigurado yan dahil wala si Supremo. Sinubukan ni Jake na maupo. Hindi katulad kanina ay hindi na nga gaanong masakit ang kanyang katawan. Marahil ay umepekto na ang pain reliever na pinainom sa kanya ng babae kanina. Huminga siya ng malalim at sumilip sa maliit na butas. Mataas ang sikat ng araw sa labas. Sa isip ni Jake ay tinatanong niya kung makakalabas pa ba siya sa kubo na ito at kung may darating bang rescue para sa kanya. Nag-aalala siya na baka wala na at naisip na lamang ng gobyerno na sunog na ang katawan niya. Gusto na ni Jake na makaalis sa lugar na ito. Gusto niya nang bumalik sa paglilingkod at gusto niya nang makasama ang mga magulang niya na batid niyang labis na ang pag-aalala para sa kanya dahil sa nangyari. Ganun pa man ay sobrang mahina pa ang kanyang katawan. Ni simpleng pag-upo nga hindi pa niya gaano magawa dahil sa sakit na kanyang katawan. Mabuti na lamang talaga at kahit papaano ay naaawa sa kanyang babae na yon at ginamot siya. Batid ni Jake na hindi siya dapat tumanaw ng utang na loob sa babae dahil kalaban nila ito. Ngunit hindi rin maitatanggi ang totoo na kung walang babae ay hindi siya nito tinulungan ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. At higit iyon na mas masaklap dahil hindi niya na ulit makakasama ang kanyang pamilya. Samantalang ang dalaga namang si Ruth ay nagpaalam sa kanyang ama na bababa ng bundok dahil may kailangan na asikasuhin sa baba. Hindi pinapahalata ni Ruth na masaya siya sa pag-alis ng kanyang ama dahil ayaw niyang isipin ito na may mga binabalak siyang gawin. "Mag-iingat po kayo sa baba, ama," sabi ni Ruth sa kanyang ama. "Magpakabait ka dito, Ruth. Ayoko mabalitaan na sumasama ka sa mga anak na babae ng kung sino-sino man para lang makipagkwentuhan." Tumango si Ruth. "Huwag po kayong mag-alala, ama. Magpapakabait po ako habang wala kayo." Wala na ulit sinabi ang kanyang ama at ang mga maiiwan ang kinausap nito. Bagaman nag-aalala para sa kanyang ama dahil bababa ito ng bundok kung saan maaari itong may makaharap na panganib, ay hindi maitatanggi ni Ruth sa kanyang sarili na masaya siya dahil makakapunta siya mamaya sa kulungan ng sundalo na hindi niya pa alam kung anong pangalan dahil alam niya na magkakaroon ng kasiyahan ng mga tao rito mamaya. "Hindi mo kailangang pigilan ang abot-tenga ng ngiti mong yan sa harapan ko," sabi sa kanya ni Maris at napapairap ito ng ngumiti nga si Ruth ng malawak. "Alam ko na kung anong pinaplano mo ngayon na wala ang Supremo." "Matutulungan mo ba ako muli, Maris?" Ngumising-ising tanong niya pa. "May iba pa ba akong choice?" Dahil doon ay muling napangiti si Ruth ng malawak at niyakap niya ang kanyang kaibigan at saka siya pa ulit-ulit na nagpasalamat. "Kayong dalawa, bumalik na kayo sa training." Istrikto na sigaw sa kanila ng tita niya. Mahina sila nagtawanan ni Maris bago sila bumalik sa training kung saan pakiramdam ni Ruth ay nabubugbog ang kanyang buong katawan. Sa training ngayon ay kailangan nilang mga kababaihan na mag-ensayo sa paghawak at paggamit ng baril at pakikipaglaban gamit ang kutsilyo at pagtatanggal sa kanilang mga sarili ng walang armas. Samantalang wala namang ideya si Ruth na mula sa maliit na butas sa dingding ng kubo kung saan nakakulong ang bihag ay pinagmamasdan siya ng sundalong si Jake. Nang sumapit na ang gabi, nagkaroon ng kasiyahan sa hideout nila. May mga babaeng nagsasayaw at maraming alak kaya masaya ang mga tao. Si Maris at Ruth ay hinintay na umalis at malasing ang mga nagbabantay sa kulungan ng bihag. Ilang oras sila na naghintay hanggang sa magkaroon na nga ng tsansa na makapasok si Ruth sa loob ng kubo kung saan ay naabutan niyang sundalo na nakaupo at malamig na mga mata ay diretsyo na nakatitig sa kanya. "Hinintay mo ba ang pagdating ko?" Tanong ni Ruth sa lalaki na hindi naman sumasagot, ngunit nananatiling nasa kanyang tingin ito. "Hinintay ko na muna na umalis ang bantay bago ako pumunta dito. Siya nga pala may dala akong pagkain sa'yo. Kumain ka na muna." Ang boses niya ay mababa lamang para hindi siya marinig kung sakaling may ibang tao sa labas. Kahit na maingay ay mas mabuti pa rin na mag-iingat. Bagaman naiilang sa mga titig nito sa kanya, ay humakbang pa rin si Ruth papalapit sa binata at nilapag niya sa harapan nito ang dala niyang pagkain na ipunuslit niya pa mula sa mga nagsasaya kanina. "Eto, kumain ka na. Dinala ko talaga ang mga ito para sa'yo." Nauutal pa na udyok ni Ruth sa binata
na hindi man sumagot pero tiningnan ang dala niyang mga pagkain at nagsimula na rin buksan yon. Si Ruth naman ay naupo sa may gilid at sinandal niya ang kanyang likuran sa pader. Pinagmasdan niya ang binata habang kumakain ito. Bagaman sila lang dalawang tao sa kubo, ay hindi pa rin ito nagsasalita. "Kamusta na pala mga sugat mo?" Nagtanong ulit si Ruth, ngunit hindi na naman siya sinagot ng binata, kaya nagbuntong hininga siya at gumapang papunta ulit sa tabi nito. "Bakit hindi ka nagsasalita? Paano ko malalaman kung maayos na talaga ang lagay mo? Kung ayaw mo naman na sabihin sa akin ang totoo." Tumigil sa pagkain ng lalaki at tiningnan siya. Malapit ang mukha nila sa isa't isa, kaya nanlaki ang kanyang mga mata ngunit hindi niya nagawa na agad na lumayo. Umabot pa ng ilang segundo bago ni Ruth nagawang malayo ang mukha niya dito. Pasensya na, hindi ko sinasadya." Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Muling lumayo si Ruth sa binata at bumalik siya sa sulok. Hindi niya nagawa na tingnan pang muli ang binata dahil sa hiya na may halong kaba. "Salamat." Paglipas ng ilang minuto na katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa, ay narinig niya na sa wakas ang boses ng binata. Agad na napabaling ang tingin niya dito. "Ha?" Nilingon din siya nito. "Maraming salamat sa paggagamot mo sa akin at sa pagkain." At hindi na nga nagawang pigilan ni Ruth ang ngiti na sumupil sa labi niya dahil doon. Walang anuman." Ang totoo niya rin nag-expect si Ruth na may sasabihin ulit ito dahil napatitig sa kanyang binata ng ilang sandali, pero lumipas ng ilang minuto ay wala na itong sunod na sinabi. "Ako nga pala si Ruth," pagpapakilala niya. "Kilala kita. Ikaw ang anak ni Supremo Sergio." At hindi na nagtataka si Ruth na kilala siya ng binata. Ang higit niya lang na pinagtataka ay kung kilala naman pala siya ng sundaling ito, bakit hindi ito gumagawa ng kung ano para saktan siya? Si Ruth ang nag-iisang anak ng pinuno na bumihag dito. Marahan na tumango si Ruth sa binata. "Oo, ako nga. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masama. Gusto lang kitang tulungan dahil alam ko na malala na ang tama mo at baka kung ano pang mangyari sa'yo." Bagaman kinakabahan na ay nanatili na malakas ang loob ni Ruth dahil sa kabilang banda ay naniniwala siya na hindi siya nito sasaktan. "Bakit mo ginagawa to? Bakit tinutulungan mo ako gayong magkalaban tayo?" Seryosong binata. "Hindi ako ganun kasama katulad ng iniisip mo tungkol sa amin ng mga bandido." Tapat na sumagot si Ruth. "Batid ko na magkalaban tayo. Magkaiba ang ating mga pinaglalaban. Ikaw ay kampi sa gobyerno, habang kami naman ay pinaglalaban kung ano sa tingin namin ay tama. Pero hindi sapat na dahilan yon para pabayaan kitang mamatay, lalo pat meron akong kakayahan na tulungan at iligtas ka." Hindi na nagsalita pang muli si Jake, lalo na nung may marinig siyang mga pag-uusap ng mga lasing na bandido. Nang masiguro ni Ruth na nakaalis ng bandido sa labas, ay saka lang siya tumayo para lumapit sa binata at ligpitin ang pinagkainan nito. "Oo nga pala." Kinuha ni Ruth ang dala niyang gamot mula sa kanyang bulsa. "Kailangan mong inumin to." At walang pag-aalalangan na tinanggap iyon sa kanya ng binata at ininom. "Lumalalim ng gabi, kailangan ko nang bumalik sa aking silid dahil tiyak ako na babalik ng mga bantay sa labas." Ngunit ang mga mata ni Ruth ay mas lalong nanlaki nang bigla na lamang hawakan ng binata ang kanyang kamay at hinila siya nito pahiga. Kasabay noon, ang isang kamay naman nito ay pinatay ang sindi ng gasera. Nanlalaki ang mga mata ni Ruth habang siya ay nakapatong sa binata at magkalapat ang kanilang mga labi. Ganon pa man ay hindi siya gumagawa ng kilos dahil sa labas ng kubo ay may mga taong sumusuka. Anumang galaw o ingay ay maaari nilang gawin ay malalaman ng nasa labas na hindi lang nag-iisa ang bihag sa loob. Nilayo ni Ruth ang kanyang labi sa labi ng binata at dinikit niya na lang ang mukha niya sa leeg nito. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib dahil may naririnig pa sila ng mga yapak palapit. "Ano pare, kaya pa ba?" Ang natatawa na tanong ng isang bandido sa lalaking sumusuka. "Pare naman, ngayon na nga lang tayo nagkakasiyahan dahil wala pang pinuno, ngayon ka pa talaga susuko sa inuman." Tumawa rin ang isa pa. "Mga gago, hindi pa ako susuko.
Sinusuka ko lang para palitan. Dahil doon ay napatawa ng malakas ang dalawang bagong dating, lalo na nung sumuka ulit ang lalaki. Si Ruth naman ay napapikit na lamang ng mahigpit sa damit ng sundalo dahil mararamdaman na nila na may sumandal sa dingding ng kubo. May babae pa ba? Tanong ng bandido na kakatapos lang sumuka. Oo, marami pa. Kaya tara, bumalik na tayo habang may pagpipilian pa. At saka lamang nakahinga ng maluwag si Ruth nang tuluyan ang umalis sa mga tao sa labas. Doon lang din siya gumawa ng kilos para umalis sa pagkakapatong niya sa katawan ng binata. Hindi makita ni Ruth ang mukha nito dahil sa madilim na namatay ng ilaw ng gasera at hindi rin nakakapasok sa loob ng kubo ang liwanag ng buwan. Ngunit ramdam ni Ruth ang pag-upo ng binata. Ayos ka lang ba? Nauutal na tanong ni Ruth sa binata. Oo, ayos lang ako. Sagot naman ito. Maraming salamat sa ginawa mo kanina at pasensya na. Sabi niya ulit at hindi naman sumagot ang binata. Kailangan ko na talagang umalis bago pa sila bumalik. Pero bago ako umalis, maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Sa kabila na nangyari, talagang nagawa niya pang tanungin iyon. Jake, sumagot ang binata. Hinatid pa siya ng binata hanggang sa pinto at tinanaw hanggang sa masiguro na ligtas at walang ibang nakakita sa paglabas ng dalagang si Ruth sa kulungan niya. Ang hindi napansin ni Jake ay may isang tao nakatago sa malaking puno at nang sandaling dumaan doon si Ruth ay may mga kamay na tumakip sa bibig niya. Shh! Huwag ka matakot. Ako to, si Maris. Nang marinig ng matalik niya palang kaibigan yon ay nakahinga ng maluwag si Ruth. Inalis na ni Maris ang kamay nito sa kanyang bibig at umikot siya paharap dito. Tara, sa silid mo tayo mag-usap. Baka may makakita sa atin dito at pagdudahan pa tayo na may masamang pinaplano. Tumango si Ruth at pumunta na nga sila ni Maris sa kanyang silid. Abala pang mga tao sa pagsasaya sa labas kaya walang nakapansin sa pagpasok nila sa loob ng kwarto niya. Nakita ko mga bandido kanina sa labas ng kubo. Mabuti na lamang at hindi nila napansin na hindi lang mag-isang bihag sa loob. Sabi ni Maris. Oo, sa kabutihang palad ay mabilis na napatay ni Jake ang sindi ng gasera kaya hindi nila kami nasilip sa loob. Sabi niya sa mababang boses. Jake? Nagtataka naman na tanong ni Maris. Oo, Jake ang pangalan ng bihag. Sinabi niya sa'yo kung anong pangalan niya? Tumango pa si Ruth. Oo, ang sabi niya sa akin ay Jake ang pangalan niya. Bahagya namang tumango si Maris. Ano naman ang itsura niya? Nung huli ko siyang nakita ay puno ng galos at dugo ang kanyang mukha kaya hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin ang itsura niya. Gwapo siya. Walang pag-aalinlangan na sinabi niya. Gwapo? Hindi ko lubos akalain na maririnig kong katagang yan mula sa bibig mo ha? Bahagyang natawa si Maris. Gwapo talaga siya, Maris. Makisig at mala-adonis ang katawan niya na aning mo'y isa siyang sikat na artista na madalas ipalabas sa mga telebisyon. Sa malapitan ay mas lalo siyang gumagwapo. Hindi naman napansin ni Ruth ang saya sa kanyang boses at kinang sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon nakatakas sa paningin ni Maris. Sa tingin ko ay nagkakagusto ka na sa bihag natin. Ano? Dahil sa sinabi ni Maris ay napalakas ang boses niya kaya muli naman itong tinakpan ng kanyang bibig. Nilagay pa ni Maris ang hintuturo sa sariling labi. Hindi ako umiibig sa kanya, no? Pasigaw niyang bulong. Pero ang kislap ng mata mo ay mas makinang pa sa mga bituin. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako umiibig sa kanya. Maaga siyang tumanggi. Humahanga lang ako dahil siya'y tunay na isang kahanga-hanga. Biruin mo matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagkamalay pa rin siya at hanggang ngayon ay hindi nawawala sa kanyang prinsipyo niya. Bagaman hindi pa gaanong naniniwala ay tinanguan na lamang ni Maris ang kaibigan, pero ang ngiti sa labi ni Maris at kislap sa mga mata nito ay sinasabi kung ano nga bang totoo na talagang hindi ito naniniwala sa sinabi ni Ruth na hinahangaan lamang nito ang kanilang bihag.
Dahil nga sa ilang araw na hindi babalik ang kanyang ama sa kanilang kuta, ay naging sunod-sunod ang mga kasiyahan sa kanila. Kaya malaya naman na makabisita si Ruth sa bihag. Minsan lamang kasi magkaroon ng kasiyahan at yun ay kapag wala ang kanilang pinunong supremo. Sinusulit talaga ng mga miyembro nila na wala ang kanyang ama. Hindi kasi mahilig sa kasiyahan ng kanyang ama at ito'y isang istrikto at seryoso na pinuno na ang nais lamang ay ang magsanay ang mga nasasakupan para sa mga digmaan. Bakit ayaw mo makipagsaya sa labas at mas pinili mo pa na samahan ako sa madilim na kubong ito? Tanong sa kanya ni Jake. Kasalukuyang magkatabi sila nakaupo sa loob ng kulungan nila. Ang kanilang mga likod ay nakasandal sa dingding. Walang sindi ang gasera dahil pinatayo ni Jake nung dumating siya, nang sa gayon ay hindi makita ang mga anino nila ng mga nasa labas. Ganun pa man ay nanatili na naaaninag nilang isa't isa dahil sa liwanag ng buwan na pumapasok sa loob ng kubo. Ang buwan na rin ang nagsisilbi nilang ilaw. Hindi ko gusto na makipagsaya sa kanila kanina. Kahit pa ako ang anak ng aming pinuno ay hindi magandang trato sa akin ng ibang miyembro. Tapat niyang sagot. Hindi magandang trato? Bakit? Sa tingin kasi ng iba ay masyado akong mahina dahil isa lamang akong babae. Kung akong hahalili sa aking ama, ay malaki ang mga pagdududa nila na kami babagsak at magkawatak-watak. Noon pa man ay hindi na natutuwa ang ilan sa mga miyembro na ang nag-iisang anak ng kanilang pinuno ay isang babae. Malaki ang duda nila na kung si Ruth ang susunod na mamuno sa samahan ay hindi maging kasing ganda ng pamumuno ng kanyang ama. Kaya marami ang may galit kay Ruth sa samahan nila. Kaya naman ay ginawa ni Ruth ang lahat ng pagsasanay para lamang mapatunayan niya sa kanila na hindi siya ganong kahina katulad ng mga iniisip nila. Ang totoo niya ng pamumuno sa kanilang samahan ni hindi sumagi sa isip ni Ruth na gawin niya balang araw. Ang pagiging pinuno ay isang pinakamalaking responsibilidad, ngunit bilang siya lang ang nag-iisang anak ng Supremo ay nakatakda na siya ang susunod na susundin ng kanilang samahan. Ngunit hindi ka naman mahina. Tiningnan ni Ruth ang binata sa tabi na magsalita ito. Ha? Nang maramdaman ni Jake ang mga mata niya ay bumaling din ito sa kanya. Kahit babae ka, hindi ka mahina. Nakita ko kung paano ka makipaglaban habang nasa ensayo. Magaling at malakas. Napanood mo ang aking ensayo? Tumango si Jake. Oo. Mula sa maliit na butas ay nasisilip ko kung paano ka makipaglaban sa kanila. Nakita ko ang kinggaling mo. Bagay na hindi ko rin inaasahan dahil sa malaanghel mong mukha. Hindi rin maintindihan ni Ruth, ngunit pakiramdam niya ay nagiinit ang buo niyang mukha dahil sa sinabi nito. At dahil sa kaalaman na pinapanood pala siya nito habang nasa ensayo. Hindi madaling matuto sa martial arts at paghawak ng baril. Ngunit magaling at malakas ka. Sa tingin ko ay hindi ka naman mahina katulad ng mga sinasabi nila sa'yo. Mas lalo lamang na nag-init ang pisngi niya dahil sa sinabi nito. Salamat. Itong unang beses na makarinig ako ng ganyan. Nahihiya niya pang sabi. Kung gano'n na ikaw ngang susunod na mamumuno sa inyong samahan? Hindi ko alam kung ano magiging pasya nila at ng aking ama. Wala sa puso kong pamumunuan sila. Sa tingin ko, hindi ko makakayang mabigat na tungkulin na yon. Sapat na sa akin na ginagamot ko lang ang sugat at tama ng bala na natatamo ng ilan sa mga miyembro. Ngunit kung ang pasya ng karamihan at ng aking ama ay ako ang susunod na mamumuno sa kanila, ay wala akong ibang pagpipilian kundi ang gawin ang tungkulin na yon. Matapat niyang sagot bago siya tumingin sa mga mata nito. Hindi ka ba nagagalit o natatakot man lang na kasama mo ngayon sa iisang silid ang anak ng pinuno ng mga kalaban ninyo? Gusto mo bang marinig ang totoo? Bagaman may pag-aalangan sa kung anumang maaaring isagot ni Jake, ay tumango pa rin si Ruth. Oo. Hindi. Sagot nito habang nakatitig sa mga mata niya. Batid ko na malakas ka at maaari mong tapusin ang buhay ko ngayon sa isang iglap lang.
Pero batid ko na hindi mo yung gagawin. Bakit? Bumaba ang mga mata ni Jake sa mga labi niya. Tinulungan at niligtas mo ko. Ginamot mo ang mga sugat ko. Dinalhan ng pagkain. Kung talagang may balak ka pa na patayin ako, ay dapat simula pa lang hindi mo na niligtas ang buhay ko. Mas lalong bumilis pa ang tibok ng puso niya na para bang anumang oras ay mahuhulog na yon sa sahig. Napaka-intense tumitig ng mga mata ni Jake sa kanya at nakakapanghina yon ng kalamnan. "Oh, wala akong balak na saktan ka. Hindi ko yung magagawa." Nauutal niyang sagot. "Alam ko. Kaya may tiwala akong wala ka ring balak na patayin ako kahit na ikaw pang anak ng Supremo." Nagtagpo ang kilay ni Jake at ang isang kamay nito ay umangat para abutin ang kanyang muka at haplusin ang pilat na doon. "Ano nangyari dito sa pilat mo?" Tanong ng binata at muling binalik ang tingin sa mata niya. Dilihis ni Ruth ang kanyang tingin at inabot niya rin ang pilat sa kaliwa niyang pisngi, kaya ay nagkalapat ang kanilang mga kamay. "Oh, wala. Nakuha ko lang to nung minsan ay naglalaro kaming dalawa ng aking kaibigan at nahulog ako mula sa puno kung saan ako umakyat." Hinaplos pa ulit ni Jake ang pilat niya at sa mababang boses ay nagsalita. "Masyadong malalim ang pilat mong to. Siguro ay mataas ang nahulugan mo." Nakatitig si Ruth sa gwapong mukha ng bilog na sobrang malapit sa kanya. Mariin siyang napalunok. Sobrang bilis ang pagtibok ng kanyang puso at halos hindi na makahinga si Ruth. Hindi rin maintindihan ni Ruth kung bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng puso niya. Marami naman na siyang mga nakakasalamuhang lalaki. Ganon pa man, hindi pa bumilis ng ganito ang puso niya noon. Batid ni Ruth na mali ang kung ano man ang nararamdaman niyang ito ngayon. Kahit sa ang anggulo man tingnan ay maling-mali talaga. Ang sundalong ito ay kalaban nila. Hindi siya dapat maging malapit dito ng sobra dahil magkalaban ang kanilang mga kampo at magkaiba ang kanilang mga pinaglalaban. Nang sadaling maisip yun ni Ruth ay agad na nga siyang lumayo kay Jake na nagtaka naman sa ginawa niya. Anong problema?" Naiilang na tiningnan ni Ruth ang binata, saka siya'y umiling. "Wala." Umayos na rin ulit ng upo si Jake at muling isinandal ang likod sa dingding, habang si Ruth naman ay kinagat ang labi at sinusubukan na pakalmahin ang tibok ng puso niya. Rinig na rinig nila ang mga malalakas na sigawan at tawanan ng mga taong nasa labas na nagsasaya. Paglipas ng ilang minuto na sila'y parehong tahimik, ay muling nagsalita si Jake. "Maaari ba ako magtanong?" Binalingan nito ni Ruth ang tingin. "Oo naman. Ano yun?" Inalis ni Jake ang pagkakasandal ng likod sa dingding. "Kung mahuhuli ka nila ng iyong ama na pumunta ka dito sa akin, gabi-gabi para ako'y gamutin at dalhan ng pagkain, anong gagawin nila sa'yo bilang parusa?" Ilang segundo siyang napatitig sa mukha nito. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalangan. "May mabigat na parusa ang ginagawa ko na to. Ang parusa na maaari kong kaharapin ay mas malala sa ibang mga parusa na ginagawa ng mga nagkakasala sa aming samahan. Ang pagtulong sa bihag ay isang malaking pagtataksel sa aming samahan. Kung buhay mo ang maaaring maging kabayaran, bakit handa ka na ibuwis ang sarili mong buhay para sa akin?" May takot at pag-aalala sa boses ni Jake nang magtanong ito. "Maaari mo akong pabayaan para hindi ka mapahamak." Hindi ko gagawin yon." Agad naman na sumagot si Ruth. "Hindi makakaya ng konsensya ko na hayaan ka na mapahamak kayong kayang-kaya naman kitang tulungan. Ngunit kung ang iyong buhay lang naman ang magiging kabayaran." Hindi na natuloy ng binatang sasabihin ito nang muli siyang magsalita. "Hindi ako papayag na may masamang mangyari. Kung buhay ko man ang maging kabayaran para matulungan ng inosente na kagaya mo, ay gagawin ko. Marahil ang pagliligtas sa inosente ay maaaring bawas sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko noon." "Gaano ka kasigurado na ako nga'y isang inosente?" "Ha?" Nawindang si Ruth dahil sa naging tanong sa kanya yon ng binata. "Gaano ka kasigurado
na ang taong tinutulungan mo ngayon, na ang taong handa mong pagbuwisan ng sarili mong buhay, ay isang ang inosente. Hindi naman nakasagot si Ruth dahil wala nga siyang tamang sagot na maisip sa tanong nito na iyon. Hindi ako inosente, tulad ng iniisip mo sa akin, Ruth. Marahil ay kaya ako nandito ngayon para pagbayaran ng mga kasalanan na nagawa ko noon. Hindi ka maaaring magtiwala sa akin. Seryoso na sabi ni Jake sa kanya, at hindi alam ni Ruth kung ano nga ba ang dapat niyang isagot sa sinabi nito. Huwag ka masyadong magtiwala sa isang tao na hindi mo palubos kakilala. Tiningnan siya nito sa mata. Dahil marahil ang mga taong yon ay mas masahol pa sa mga masahol na taong iyong inaakala. Kung sa ganon, sinasabi mo ba sa akin na nagkamali akong tinulungan kita? Tanong ni Ruth at mariin siyang napalunok habang nakatitig pa rin siya sa mga mata nito. Maaaring oo, maaaring hindi. Makahulugan itong sumagot. Ngayon, nagsisisi ka na ba tinulungan mo ako at nakahanda pang ibuwis ang sarili mong buhay para sa isang tao na hindi mo pa lubusan kilala? Nakatitig pa rin si Ruth sa mga mata ng binata na siya'y ngumiti. Dahil doon ay gumuhit naman ang isang munting ngiti sa mga labi ng binata. Sa isipan ni Jake ay hindi siya nagkamali sa inisip niyang dalagang nasa kanyang harapan ay tunay nga na isang mabait at hindi kasing sahol ng mga taong nakakasama nito sa araw-araw. Kahit na nilitanan ni Jake ang pag-iisip nito para makita kung magsisisi nga ba ito sa pagtulong sa kanya, ay nanatili itong mabait. Hindi man lang ito nagsisi sa ginawang para sa kanya. Masyado kang mabait. Kahit pa liwanag lamang ng buwan na nagsisilbing nilang ilaw, ay nakita pa rin ni Ruth ang pagguhit ng ngiti sa mga labi nito. Huwag kang masyadong maging mabait sa susunod. Hindi na nakasagot si Ruth dahil nakatitig lamang siya sa labi ng binata. May sugat pa rin ang gilid ng labi nito. Ngunit hindi na yon singlalaan nitong mga nagdaang araw. Ruth? Inangat ni Ruth ang kanyang tingin ang sandaling banggitin ni Jake ang kanyang pangalan ulit. Ngunit agad din naman nananlaki ang kanyang mga kamay nang bigla na lamang nitong sakupin ang labi niya. Umabot ang ilang segundo bago nag-sink in sa utak niya kung anong nangyayari at dahan-dahan niyang pinikit ang mga mata niya at tinugon ang halik nito. Ito ang unang beses na nadampian ang labi ni Ruth kaya hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang gagawin. Hirap siyang sundan ang likot ng dila ni Jake at bahagya pa siyang napanganga nang kagatin ni Jake ang kanyang labi. Kaya nagkaroon ito ng pagkakataon para ipasok ang dila sa loob ng bibig niya. Mahinang pagdaing ang kumakawala mula kay Ruth at mahigpit din siyang napakapit sa damit ni Jake. Samantalang inabot naman ni Jake ang batok niya para mas lalong palalimin ang kanilang pagkahalikan. Tsaka lamang naghiwalay ang kanilang mga labi nung kailangan nilang huminga, ngunit agad din naman na nagtagpo ulit ang mga labi nila. Saan ka galing, Ruth? Anong oras na ngunit bakit gising ka pa rin? Nagulat si Ruth dahil habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, na hawak ang kanyang labi ay nakasalubong niya ang nakakatandang kapatid ng ama niya na nagtatakang makita siya. Inang! Gulat na sambit ni Ruth sa pangalan nito. Kaya naman ay nagtaas ito ng kilay sa kanya. Sumama lang ang aking tiyan, inang. Nagbanyo lamang ako. Palusot niya. Ganun ba? At naniwala naman ito sa kanyang sinabi. Opo, inang. Kung ganun ay sige, matulog ka na at huwag ka na makisaya sa mga tao sa labas. Bukas ay maaga ka pa sa pag-iensayo. Kailangan mong magising ng maaga para sa ensayo na yon at baka mapagalitan ka na naman ng Supremo. Opo, inang. Kailan po palang balik ng aking ama mula sa syudad? Hindi ko pa sigurado, marahil ay bukas ng hapon. Wala naman pong masamang nangyari sa kanila habang nasa baba po sila, hindi ba, inang? Tumango ito. Sa kabutihang palad ay wala naman. Sige na, matulog ka na at matutulog na rin ako. Yumuko naman si Ruth kay inang bago siya dumiretso sa kanyang silid. Habang si Maris naman ay nagtatago lang para bantayan ang kanyang kaibigan na si Ruth, ay nakahiga ng maluwag dahil hindi nagduda si inang kung bakit gising pa si Ruth kahit malalim na ang gabi.
Naupo si Ruth sa kanyang higaan. Kinuha niya ang isang maliit na salamin at tinignan niya ang mukha niya roon. Inabot ng kanyang kamay ang pilat sa kanyang mukha na napansin pa rin pala ni Jake kahit na madilim kanina sa loob. Hanggang ngayon ay nararamdaman niya pa rin ang haplos ng sundalo na yon sa kanyang pisngi, dahilan para magwala ang tibok ng puso niya. Hindi rin maipaliwanag ni Ruth kung anong dahilan at bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Animoy anumang oras ay mahuhulog na ang kanyang puso. Bumaba ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at nakagat niya rin ng malakas ang ibaba niyang labi dahil biglang bumalik sa isipan niya ang lambot ng labi ni Jake kanina. Magmula ng araw na yon na hindi na mapigil ni Ruth ang mabilis na tibok ng puso niya sa tuwing naiisip niya ang binatang si Jake. Madalang na lang ang naging pagpunta niya sa kubo kung saan ito nakakulong dahil hindi pumapayag si Maris na tulungan siya dahil noong makabalik ang kanyang ama sa kanilang kampo ay sobrang galit na galit ito. "Nasaan po ang ama, ina?" tanong ni Ruth sa matanda na kakalabas lang ng silid ng kanyang ama. "Nasa loob siya. Pero ang mabuti pa ay huwag ka munang pumasok doon sa loob." "Bakit po, ina?" "Galit na galit pa ang iyong ama. Hintayin mo na lamang muna na lumamig ang ulo niya bago mo siya kausapin dahil kilala mo naman kung anong ugali ng iyong ama." Hindi alam ni Ruth kung ano pang dahilan ng galit ng kanyang ama dahil wala pa naman siyang narinig sa usapan tungkol doon. At maging inang niya ay ayaw din na sabihin sa kanyang totoo. Ngunit ang lahat sa kanilang samahan ay labis ang takot sa galit ng Supremo. At higit pa nilang pinapangamba ay baka mas lalo na magalit ang Supremo kung malalaman nito ang naging kasiyahan habang wala ito sa kampo. Ngunit ang higit na mas pinag-aalala ni Ruth ay kung ano ang maaaring gawin ng kanyang galit na ama sa kanilang bihag. Kilala ni Ruth ang ama. Masamang ugali nito at paggalit ang kanyang ama gusto nito ay pinapatay itong tao, lalo ng mga bihag. Sa ngayon, tanging ang sundalo ang kanilang bihag kaya labis na nag-aalala si Ruth. "Hindi ko ba talaga siya maaaring bisitahin kahit saglit lang, Maris?" Pakiusap ni Ruth sa kaibigan. Nandito sila ngayon sa kanyang silid at kanina pa si Ruth nakikiusap kay Maris na kung pwede na siya nitong tulungan para makita niya ang bihag. Ngunit kahit anong pakiusap niya ay hindi ito pumapayag. "Hindi pwede sa ngayon, Ruth. Alam ko na nag-aalala ka para sa kanya ngunit ang mga bantay sa kulungan ay alisto dahil sa nag-aapoy na galit ang Supremo. Alam ko na alam mo na kung anong maaari niyang gawin sa oras na mahuli ka nila na pumupuslit sa kulungan ng bihag. Baka hindi lang latigo at pilat sa mukhang matamu mo." Mas lalong nalungkot si Ruth habang si Maris naman ay napabuntong hininga. "Tiisin mo na lang muna. Alam ko naman na maayos lang ang lagay ng bihag ngayon." Hindi na siya sumagot. Tama naman ang sinabi ni Maris kanina na kung sasabayan niya ang galit ng kanyang ama ay baka hindi lang basta pilat ang mapala niya. Ang kanyang amang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pilat sa kanyang mukha. Noong siya'y 15 taong gulang pa lamang, ay may binihag din ng mga ito na isang babae. Ayon sa kanyang narinig ay iyon daw ang commander ng sandatahang lakas. May tama ang babae ngunit wala ni isa sa mga kasamahan niya ang may nais na tumulong sa babae. Hindi naman matiis ni Ruth ang hayaan lang ang babae kaya naman kahit hindi pa siya gaanong bihasa sa paggagamot ay tinulungan niya ito. Ngunit nahuli siya ng kanang kamay ng kanyang ama. Dahil sa labis na galit sa ginawa niya ay pinarusahan siya ng kanyang ama. Doon ni Ruth unang naranasan ang labis na galit ng kanyang ama dahil naranasan niyang paluhurin habang nilalatigo ang kanyang likod at ang pilat sa kanyang mukha ay dahil sa malakas na pagtama ng latigo doon. May warning na siya mula sa kanyang ama kaya kung gagawin niya ulit ang nangyari noon, hindi lamang ganong parusang maaari niyang kaharapin ulit. Maaaring mas malala pa doon. Ang malala pa ay baka buhay niya na ang talagang maging kabayaran. Kaya kahit pa gustong gusto ni Ruth na makita si Jake, tiniis niya. Hinintay niya na lamang na lumamig ulit ang ulo ng kanyang ama. "Kamusta ka na, Jake?" Pabulong na tanong ni Ruth sa binata nakaupo sa gilid at likod ay nakasandal sa dingding. "Bakit ngayon ka lang?" tanong naman ni Jake sa malamig na boses. "Hinintay ko muna na humupa ang galit ng aking ama." Tugon niya bago ito nalapitan.
Yumuko sa harapan nito at walang ano-ano'y pinagdikit niya ang kanilang mga labi. Agad din namang tumugon si Jake sa halik niya at naging magkalapat ang kanilang mga labi ng ilang minuto. May masama bang nangyari sa'yo? Hawak-hawak ni Jake ang kanyang mukha at ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Madilim muli ang loob ng kubo dahil wala namang sindi ang gasera. Ngunit maliwanag ang buwan kaya'y nakikita ni Ruth ang kislap ng pag-aalala sa mga mata ng binata. Wala naman. Pasensya na ako, ngayon lamang ako nakadalaw sa'yo. Ayos lang. Ang mahalaga ay walang masamang nangyari sa'yo. Maayos na bang pakiramdam mo? Ang mga sugat mo naghilom na ba? Nakakakain ka naman ba ng maayos? Sunod-sunod na tanong niya dahil maikli lamang ang oras na binigay sa kanya ni Maris at hindi siya maaari na magtagal sa loob. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lagay ko at ang mga sugat ko ay unti-unti na rin naghihilom. Tumango si Ruth. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na maayos ka lang at hindi na gaanong nag-aalala para sa'yo sa labas. Hindi mo kailangan na mag-alala sa akin. Alalahanin mo ang sarili mo. Magiging maayos lang ako sa labas. Tugon niya. Pasensya na't wala akong dalang pagkain para sa'yo ngayon, ha? Ayos lang. Binigyan naman nila ako ng pagkain kanina dito. Gusto pa sanang magtagal ni Ruth kasama si Jake dahil marami pa siyang mga tanong na gustong itanong dito, ngunit nauubos na ang oras na binigay sa kanya ni Maris at kailangan niya nang umalis. Bago siya lumabas ng kubo ay nangako pa siya kay Jake na kung may pagkakataon ay dadalawin niya ito ulit. Nangako rin siya na aalagaan niya ang kanyang sarili. Anong plano natin sa Bihag Supremo? Bandang hapon na noon at hahanapin lang sana ni Ruth ang kaibigan niyang si Maris. Ngunit hindi sinasadya na narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ang pinagkakatiwalaan nitong tao. Hindi sila sumunod sa ating mga pinag-usapan. Ibitay niyo ang bihag. Pero siguraduhin niyo na bago siya ibitay ay may video muna ito na nagpapaalam sa mga magulang nito at sa gobyerno para maaari nating ipakalat sa social media ang video nang makita ng mga taong kapabayaan ng kanilang tinitingalang gobyerno. Siguraduhin niyo rin na maisasama sa video ang pagbitay niyo sa bihag. Dahil sa narinig, ay natakpan na lamang ni Ruth ang kanyang bibig ng kamay para hindi siya makapaglikha ng anumang ingay habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Kailan po namin isasagawa ang bitay sa bihag? Sumagot ang kanyang ama. Sa susunod na araw, bibigyan pa natin ng isang buong araw ang gobyerno para tumupad sa usapan natin na bigyan tayo ng mga armas, kapalit ang buhay ng isa nilang sundalo. Pinalda ang desisyon ng kanyang ama at hindi naman alam ni Ruth kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa kanyang mga narinig. Humakbang siya ng isang beses pa atras at hindi sinasadya na may maapakan siyang tuyong dahon dahilan para maglikha iyan ng ingay. Mabuti na lamang at bago pa man tumingin sa gawin niya ang mga kausap ng ama, ay may humilas sa kanya para makapagtago. Inang? Takot na takot si Ruth dahil ang taong humilas sa kanya ay para siya makapagtago ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama. Hinilan na rin siya nito palayo mula sa pinagtataguan nila kanina bago pa man lumapit doon ang mga kausap ng kanyang ama kanina para tingnan kung may iba pang tao roon. Anong ginagawa mo ron, Ruth? Batid mo ba kung nakita ka ng iyong ama roon ay maaari kang mapahamak? Galit na tanong nito sa kanya. Hindi ko po sinasadyang mapadaan lang ako roon, inang. Hindi ko po sinasadya na marinig ang lahat ng yun. Umiiyak na sagot niya. Ang mga luha niya ay wala pa ring tigil sa pag-agos. Pero inang, gagawin po ba talaga nila yun sa mga bihag natin? Kilala mo ang iyong ama, Ruth. Alam mo na kung ano man ang sabihin niya ay gagawin niya talaga. Hindi nagbabago ang kanyang isip. Ang mabuti pa ay tanggapin mo na lamang totoo na anumang araw ay maaaring mawala sa iyo ang lalaking mahal mo. Hindi niya na masyado napagtuunan ng pansin ang huli nitong sinabi dahil ang pumasok lamang sa isip niya ay ang sinabi nito na gagawin nga talaga yon ang kanyang ama kay Jake. Hindi alam ni Ruth kung ano pa bang dapat niyang gawin para lang maligtas niya si Jake nang hindi niya nasasaktan ng kanyang ama. Gawin mo kung ano ang tama, Ruth. Makahulugan na wika ni inang sa kanya. Alam ko na may namamagitan sa inyong dalawa ng bihag natin na sundalo.
Natigilan siya ng dahil doon. Po? Alam kong ginagawa mong lihim na pagbisita sa kanya tuwing gabi. Ang totoo nga niyan ay isa ako sa mga tumutulong para hindi makahalata sa inyong mga bantay. Hindi alam ni Ruth kung ano bang dapat niyang maramdaman at maging reaksyon dahil sa sinabi nito. Hindi niya lubos akalain na alam pala ng auntie niya ang lahat, ngunit wala itong ginawa para pigilan siya o kahit man lang ay pagsabihan siya. Malaki ka na. Nasa tamang edad ka na para umibig. Dagdag pa nito. Ang totoo nga niyan, bago namatay ang iyong ina, ay hiniling niya sa akin na ilayo kita sa lugar na to at samahan na to. Dahil ang sabi niya ay hindi ka maaaring mabuhay sa ganitong klaseng lugar at gawi na kailangan pa natin na magtago mula sa ibang tao, lalong-lalo na sa gobyerno para sa kaligtasan. Hiniling niya na hindi ka maaaring maging isang katulad ng iyong ama na isang marahas na tao. At anumang oras ay maaari tayong mamatay. Ang gusto ng iyong ina ay magkaroon ka ng isang maayos at payapang buhay na malayo mula sa gulong ito. Ang totoo niya ay kaya nauwi sa pag-aaway ang iyong ama't ina. Iyon ay dahil sa nagtangka ang iyong ina na itakas ka mula sa iyong ama para magkaroon ka ng maayos at payapang buhay. Malayo ka sa magulong buhay na to. Ngunit ang bagay na nais mangyari ng iyong ina ay hindi ikinatuwa ng iyong ama. Dahilan para mauwi iyon sa mas malalapang pagtatalo. Hanggang sa nakisali ng ibang miyembro ng samahan na ito at hiniling nila sa iyong ama na kung maaari bigyan ng mabigat na parusa ang iyong ina dahil sa ginawa nitong pagtatangkang pagtakas at pagtalikod sa sinumpaang pangako sa kanilang samahan. Pinapili ng mga ito ang iyong ama kung ang kanilang samahan o ang iyong ama. At dahil sa nais ng iyong ama na maging matapat sa ating samahan, dahil sa ito nga nakataktang mamuno sa lahat, ay mas pinili ng iyong ama ang ating samahan. Hinatulan naman ng bitay ang iyong ina. Hindi totoo na namatay siya sa digmaan. Namatay siya sa mismong utos ng iyong ama. Ngunit bago siya tuluyang binawian ng buhay, sumumpa ako sa kanya na gagawin ko kung ano ang nais niyang mangyari sa iyo. Ngunit ang ipinangako ko sa kanya noon ay hindi ko man lamang natupad. Hindi ko man lang nagawa na ilayo kita mula sa iyong ama at mula sa marahas na gawain ito. Lumaki ka pa rin sa dahas, sa tunog ng baril, at magulong buhay. Hindi lubos akalain ni Ruth na ganun pala talaga ang tunay na nangyari. Ang buong akala niya ay namatay ang kanyang ina sa isang digmaan laban sa mga sandatahang lakas. Ang marinig ang tunay na dahilan mula mismo sa nakakatandang kapatid ng kanyang ama ay mas lalong nagpadurog sa puso ni Ruth. At ngayon ay meron ka ng tsansa para itama ang lahat at para sundin ang kung anong nais ng iyong puso. Kaya ako hinayaan na maging malapit ka sa sundalong yan dahil alam ko na doon ka sasaya. Na sa piling ni Bihag na yon ay mararamdaman mo ang saya at kapayapaan na gusto ng iyong ina na maranasan mo. At sa ngayon ay kailangan mong mamili kung ano bang dapat mong maging desisyon. Piliin mo kung anong tama, anak. Piliin mo kung saan ka masasaya. Ngunit kung pipiliin ko po si Jake, paano po kayo? Paano na po ang ama? Matagal na kaming nakahandang mamatay. Nang sandaling pasukin namin ang buhay na to ay nakabaon na rin sa hukay ang isa namin mga paa. Bukod pa rin ng mga matatanda na kami. Malapit na kaming dumating sa aming mga dapat kahantungan, ang kamatayan. Pero ikaw, bata ka pa. Marami ka pang mga dapat gawin. Maaari ka pang sumaya. Marami ka pang dapat na maranasan. Dapat ay maranasan mo ang bagay na hiniling ng iyong ina na maranasan mo. Piliin mo kung saan ka sasaya, Ruth. Piliin mo kung ano nga ba talagang nilalaman ng puso mo. Dahil sa sinabi ng kanyang auntie ay mas lalong bumuhos sa mga luha ni Ruth at mahigpit niya itong niyakap. Paulit-ulit siya nagpasalamat dito habang panay ang pang-aalo naman ito sa kanya at panay ang sabi na masaya ito para sa kanya. Na kahit siya ay lumaki sa dahas ay malinis pa rin ang kanyang puso. Kahit mahirap para kay Ruth, ang kanyang naging pasya ay ginawa na lamang niya kung ano sa tingin niya ay tama. Sa pagkakataong yon, ay mas pinili niyang sundin kung ano nga bang gusto ng kanyang puso dahil alam niya na doon lamang siya sasaya.
Hindi alam ni Jake kung ano nga bang gagawin niya nang bigla na lamang siyang may narinig na sunod-sunod na mga lakas na putukan. Labis ang takot na nadama niya. Hindi para sa sarili, kundi para kay Ruth. Dahil batid niya na dumating ng rescue para iligtas siya. At sa pagdating nila ay maaaring malagay sa panganib ang buhay ni Ruth. Ganon pa man, sa halip na maging masaya dahil maaari na siyang makaligtas at makatakas sa kulungan na ito, ay hindi niya magawa dahil maaaring mapahamak si Ruth. Hindi siya papayag na may mangyaring masama kay Ruth. Tuloy ang palitan ng malakas na pagputok. Nagkakagulo na sa labas at umalis na rin ang bantay ng kanyang kulungan para makipaglaban din. Kahit hindi pa tuluyan na magaling, ay buong lakas na sinira niyang pinto ng kanyang kulungan. Noong saktong nasira niya yun ay dumating naman para sa kanyang sundalo. Sarhento, mabuti naman at ligtas kayo. Ang sarhento! Nandito ang sarhento! Nahanap namin siya! Tumalon si Jake pababa ng kubo at inagaw niya mula sa isang sundalo ang hawak na baril. Sumama na po kayo sa amin, sarhento. Dadalhin ka po namin sa ligtas na lugar. Kami na pong bahala na makipaglaban dito. Iligtas niyo na lamang po ang inyong sarili. Hindi pwede. Matigas yung sagot. Kaya ko na makipaglaban. Hayaan niyo na lamang ako. Pero sarhento, higit na malalagay sa panganib ang iyong buhay. Hindi na bale. Kaya ko ang aking sarili. Kung mamamatay man ako ngayon, mamamatay akong lumalaban. Matapang na sagot ni Jake. Hindi niya na hinayaan na mapigilan siya ng mga ito. Ginamit niya ang baril na hawak para makaganti ng putok. Hinahanap niya kung nasaan si Ruth para maisama niya ito sa pagtakas, ngunit hindi niya ito makita. Naubusan na ng bala ang baril ni Jake. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakakita ng baril mula sa isang wala ng buhay na bandido. Dinampot niya iyon at sunod-sunod na pinaputok sa mga kalaban. Maraming mga sundalo ang nais na dali na si Jake sa ligtas na lugar, ngunit hindi siya pumapayag. Dahil ang nasa isip niya ay hindi siya aalis sa lugar na ito hanggang hindi niya kasama si Ruth. Ganun pa man, kahit anong gawin niya ay sadyang hindi niya ito makita. Sarhento, umilag po kayo! Ngunit huli na. Bago pa man makailag at makatakbo si Jake, ay tumama na sa kanyang dibdib ang bala ng baril mula sa ama ni Ruth at sunod ay ang malakas na pagsabog ng granada. Bago pa man tuluyang mawala ng malay si Jake, ay narinig pa niyang malakas na sigaw ni Ruth na tinatawag siya. Matapos noon ay wala na siyang alam. Hindi niya na alam kung anong nangyari sa babaeng minamahal. Hindi na alam ni Jake kung nakaligtas at nakatakas mo si Ruth o kabilang ito sa mga nasawi sa bakbakan. May balita na ba? Nahanap na ba kung sino ang pamilya ng mga namatay sa engkwentro? Seryoso na tanong ni Jake. Wala pa pong balita, Lieutenant. Napabuntong hininga ng malalim si Jake. Mahigit 2 taon na mula nung nangyari yon. Pero magpahanggang ngayon wala pa rin balita tungkol sa pamilya ng mga nasawi nung nagdaang engkwentro. Naiinis si Jake ngunit ginagawa naman ng mga inutusan niyang lahat para hanapin ang pamilya ng mga nasawi sa digmaan noon. Maging ang babaeng matagal niya nang hinahanap at matagal niya nang pinagdarasal na gising pa ay pinahanap niya rin. Ngunit wala talaga naging balita matapos ang nangyaring gulo. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin balita si Jake kung buhay pa ba ang dalaga. Kahit anong paraan ay ginawa niya na para malaman ang sagot sa tanong niyang yon, ngunit talagang walang nangyari. Bakit tila mainit ang ulo ng paborito kong pamangkin? Kakauwi lang ni Jake sa kanilang bahay at agad niya nakita ang kanyang auntie, ang kapatid ng kanyang ama na nasa kanilang bahay. Auntie! Agad na nawala naman ang inis sa mukha niya at mabilis siyang lumapit sa tiyahin para humalik sa pisngi. Kamusta na po kayo, auntie? Ang tagal niyo na pong hindi dumadalaw dito ah. Masaya niyang tanong bago nagmano sa kanyang ama at humalik din sa pisngi ng kanyang ama. Maayos naman ako. Naging sobrang abala lamang sa aking tungkulin. Ikaw, kamusta ka naman ah? Sagot nito. Ang kanyang tiyahin na si Maria Amara ay isang general. Habang si Jake naman matapos ang nangyaring gulo, mahigit 2 taon ang nakaraan ay na-promote na rin bilang isang commission officer. Siya ngayon ay isa ng lieutenant. Maayos lang din po ako, auntie. Nakangiti na sagot ni Jake. Ang tiyahin niya ang sobrang pinakahinahangaan niya magmula ng bata pa lamang siya.
Kaya niya ginusto na maging sundalo dahil sa kanyang tiyahin. Napakaastig lang kasi talaga nito sa kanyang paningin. May balita na ba sa hinahanap mong babae? Tanong pa nito ulit. Wala pa po, auntie. Ngunit hindi naman po tumitigil ang mga taong inutusan ko na hanapin siya o kahit makahanap man lang ng sagot sa aking mga katanungan. Sana naman ay mahanap mo na siya dahil gusto ko na rin siyang makita at makapagpasalamat sa kanya sa ginawa niyang pagtulong sa iyo noon at sa akin. Bahagyang ngumiti si Jake. Sana nga po, auntie. Katulad ni Jake, ang kanyang auntie ay niligtas din pala ni Ruth noon. Ayon sa kanyang auntie, ay may dalagita raw na nagamot sa tama nito noong minsang ginawa ring bihag ng mga bandido ang kanyang tiyahin. Nagkataon na parehong tao lang pala ang nagligtas sa kanilang dalawa. Walang naging litrato ang auntie niya sa dalagita na nagamot dito noon. Pero natatandaan naman ito ang itsura ng dalagita, kaya noong makatakas ang auntie niya mula sa mga bandido, ay iginuhit nito ang mukha ng dalagita. Sa drawing ng auntie niya ay unang beses na nasilayan ni Jake ang malaanghel na mukha ng babaeng nagligtas sa kanyang tiyahin. Hindi niya lubos akalain na ang anghel din pala na iyon ang magliligtas sa kanya noon. Unang beses na nagtagpo ang mga mata nilang dalawa noong araw na nadakip siya ng mga bandido at ginawang bihag, ay sigurado na agad si Jake na ang babae na nagmamay-ari ng napaka-inosenteng mga mata ay walang iba kundi ang dalagita na nagligtas sa kanyang tiyahin. Ang dalagita na hinahangaan niya, bata pa lamang siya. Ngunit sadyang mapaglaro ang mundo. Ang tagal bago sila muling nagkita ng babae. Ngunit singbilis naman ang kidlat na sila'y nagkawalay. Ngayon ay wala nang ideya si Jake kung ang babae ba na kanyang minahal ay buhay pa o umaasa na lamang siya sa wala. Ganun pa man, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Jake kahit ilang taon na mula nang huli nilang pagkikita. Umaasa si Jake na buhay pa ang babaeng mahal niya. Umaasa siya na darating ang araw at muli silang magtatagpo. Miss, magkano to? Tanong ng isang mamimili sa isang babae na abala sa pag-aayos ng buhok ng isang batang babae. 50 na lang, ma'am. Bili na po kayo. Tugon naman ng tindera na babae. Pabili nga ako, miss. Tumango naman ang tindera at agad ng binalot ang binili ng babae. Masaya pa siyang nagpasalamat dito bago umalis ang bumili. Anak, may pambili na tayo ng gatas mo. Masayang sabi niya at ang batang babae naman na 4 na taong gulang pa lang ay napapalakpak. Ruth, pwede mo ba akong tulungan na buhatin ng ilan sa mga paninda ko? Bibigyan na lang kita ng kaunting pera. Masyado kasing madami yon. Hindi ko kaya. Pakiusap sa kanya na may-ari ng malaking tindahan kung saan nakapwesto ang paninda niya ng mga gulay. Oo naman. Agad siyang sumagot at tumayo. Anak, may bubuhatin lang ako ha. Huwag kang aalis dito. Pinuhat na nga ni Ruth ang mga mabigat na paninda ni Gracia at ganoon na lang ang takot na kanyang naramdaman nang makarinig ng malakas na pagsisigawan at sumigaw ang bata. Nabitawan niya ang hawak niya ng mga inumin dahilan para mabasag yon, ngunit wala nang pakialam si Ruth dahil tumakbo na siya palapit sa 4 na taong batang babae na tinuring niyang anak na mababangga na ng motor. Huli na ng pagtakbo ni Ruth, hindi niya na nahabol ang bata pa at napapikit na lamang siya sa pag-aakala na mababangga ang batang babae. Ngunit wala siyang narinig na pagsigaw. Nagmulat si Ruth ng mata at doon nakita naman na hindi naman nabangga ng motor ang batang babae. Huminto ang driver ng motor malapit sa batang babae. Bumaba ito at nilapitan ng bata na noon ay animoy na pako sa kinatatayuan dahil sa gulat. Tayla! Malakas na tawag ni Ruth kaya pareho na napalingan sa kanya ang batang babae at ang driver ng motor. Mama! Umiyak ng batang si Tayla. Tinakbo ni Ruth ang pagitan at agad na nilapitan si Tayla. Mabilis niya rin hinanap kung saan ang masakit dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala dahil ang akala niya ay mawawala na sa kanya si Tayla. Hindi naman napansin ni Ruth na animoy binuhusan ng malamig na tubig ang matangkad na driver ng motorsiklo na muntik nang makabangga kay Tayla. Hindi makagalaw ang lalaki sa kinatatayuan at nakatitig lamang ito sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ruth? Nang sandaling marinig ni Ruth na banggitin ng lalaki ang kanyang pangalan, ay agad siyang tumingala dito. Nagwala rin kaagad ang tibok ng kanyang puso.
Ang boses ng lalaki. Napaka-pamilyar noon sa kanya. Ang boses na yon ay hindi niya magawa na kalimutan kahit kailan. Tinanggal ng lalaki ang suot na kulay itim na helmet at doon niya nasilayan ang mukha nito. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Ruth at nag-uunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Agad din siyang tumayo at niyakap ng mahigpit si Jake. Niyakap din siya pabalik nito. Wala rang tigil sa pagbuhos ang luha nito. Ruth! Umiiyak si Jake at siniksik pa nito ang mukha sa kanyang leeg. I can't believe you're here. Ang tagal kitang hinadap. Hindi rin ako makapaniwala na nakita na kita. Humihikbi si Ruth sa bisig ng lalaking pinakamamahal na nawalay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Kumala si Ruth sa yakap at ikinulong ang mukha ni Jake sa kanyang palad. Puno ng luha ang kanyang mga mata na tiningnan niya ng mabuti ang mukha nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng ito ngayon ay tunay na nangyari at hindi lamang isang panaginip. Buong akala ni Ruth noon ay malabo na magtagpo pa ang kanilang landas. Akala niya noon ay ang pagkikita nilang muli ay nangyayari lamang sa kanyang panaginip. Totoo bang nangyayari ito ngayon? Talaga bang nasa harapan na kita ngayon? Ngumiti si Jake at tumungo. Oo, mahal ko. Nandito na ako ngayon. Magkasama na tayong dalawa. Mama na yan? Bulol na tanong ni Tyla sa kanya. Kaya pareho na napabaling ang kanilang tingin sa bata na inosenteng muka habang nakatingala sa kanila. Ngumiti naman si Ruth at binuhat ang bata na itinuring niya ng sariling anak. Siya, Tito Jake mo, anak. Bagaman nagtataka si Jake sa naging tawag niya sa bata, ang ngumiti pa rin ito kay Tyla. Hello, baby. Hindi ka ba nasaktan sa nangyari kanina? Umiling naman si Tyla at yumakap ito sa leeg ni Jake. Matapos ang mga nangyari, hindi na pumayag si Jake na magkalayo pa silang dalawa kahit ilang segundo lang. Hindi na siya hinayaan ni Jake na magtinda pa roon at sinama na siya at ang anak niya pabalik sa bahay nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasa mga bisig na kita. Madamdaming sabi ni Jake. Kasalukuyang nasa kwarto na sila. Nakaupo siya sa pagitan ng mga binti nito at ang kanyang likod ay nakasandal sa dibdib nito. Habang si Jake naman ay nakasandal ang likod sa headboard ng kama. Si Tyla ay mahimbing nang natutulog sa bago nitong kwarto. Hinawakan ni Ruth ang kamay ni Jake na nakapulupot sa kanyang bewang. Ako rin. Ang akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Nahihirapan na nilingon. Masaya ako na muli tayo nagkasama. Ngumiti si Jake bago pinatakan ng halik ang kanyang labi. Masaya rin ako. Muli nitong pinatakan ng halik ang kanyang labi. Mahal na mahal kita, Ruth. Sobra kitang mahal. At ngayon nakasama na kita at ang anak natin ay wala na ako mahihiling pa. Sobrang masaya ang puso niya na marinig ang mga katagang yon. Mahal din kita. Mahal na mahal. At saka muling pinaglapat ni Jake ang kanilang mga labi. At masaya rin si Ruth dahil anak na rin ang turing ni Jake kay Tyla. Kahit na alam naman ito ang totoo na hindi niya tunay na anak ang batang si Tyla, na anak ng isa sa mga commander ng mga bandido na bumihag kay Jake noon at isa pa sa mga nanakit dito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay sinimulan na ni Ruth na ikwento sa binata ang mga nangyari sa kanya noon. Noong araw na dumating ang mga rescue para iligtas si Jake, naroon si Tyla. Siya ang tumawag sa mga rescue noon dahil ang gusto niyang mangyari ay makatakas at makaligtas ang lalaking mahal niya. Ganon pa man ay hindi siya nagpakita kay Jake. Nabuo na rin kasi ang pasya ni Ruth sa kanyang isip na iligtas niya na lamang si Jake, ngunit hindi siya sasama dito. Pinili niya pa rin ang kanyang ama at buhay na kung saan siya lumaki. Ayaw ni Ruth na may masamang mangyari kay Jake. Batid niya na kung sasama siya sa binata ay hindi rin siya matatahimik dahil trinidor niya ang sarili niyang ama. Noong nabaril si Jake ng kanyang ama, labis-labis ang takot na kanyang nadama. Akala niya kasi yun ang magiging katapusan ng binata. Hanggang sa isama siyang itakas ng kanyang ama, ay labis pa rin ang takot at pag-aalala ni Ruth. Ganon pa man ay wala naman siyang magawa. Hindi siya makaalis sa tabi ng kanyang ama. At mas lalong hindi siya pwedeng magpakita sa mga nagligtas kay Jake dahil maaari siyang mamatay.
Nang dahil din sa nangyaring gulo, ay nagkaroon ng malaking pagtatalo ang kanilang samahan dahil sinisisi ng iba ang kanyang ama. Dahil daw sa ginawa ng kanyang ama na pagbaba ng bundok ay natunto ng mga kalaban ng kanilang pinagtataguan. Ang pagtatalo na iyon ay nauwi sa pagpapalitan ng putok. May mga kumumpi sa kanyang ama at may mga kumakalaban din. Ganon pa man ay mas marami ang mga kumalaban sa kanyang ama at ninais nila na mapabagsak ito. Nahuli ng mga ito ang kanilang ama hanggang sa pinugutan nila ng ulo ang Supremo. Bago nangyaring pagpugot ay gumawa ito ng paraan ng kapatid ng kanyang ama para mapatakas siya. Sa kanyang pagtakas ay isinama niya ang kawawang bata na si Tayla dahil ayaw niyang lumaki ang bata sa ganoong buhay. Kahit hindi alam ni Ruth kung anong buhay ang kanilang kakaharapin na dalawa, ay nilakasan niya ang kanyang loob. Kahit saang sasakyan lamang sila sumakay noon, ng 2 taong gulang pa lamang na si Tayla. Hanggang sa napunta sila sa isang probinsya at doon ay namasukan siya bilang isang kasambahay para may makain silang dalawa ni Tayla. Ganon pa man, ang una niyang naging amo ay hindi mabait. Ipinagbawal din na isama niya si Tayla sa gawain kaya napilitan si Ruth na umalis at humanap ng iba. Lahat ng trabaho ay pinasok ni Ruth, mapunan lamang ang kalam ng sikmura nila. Ang lungkot na kanyang nararamdaman ay mas lalo lang na lumalala dahil hindi niya man lang mabigyan ng maayos na buhay si Tayla. Ginawa ni Ruth ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanilang dalawa ni Tayla, kahit na nagluluksa pa siya sa pagkawala ng taong malapit sa kanya. Ang ama niya na namatay, ang kanyang tiyahin na binawian na rin ng buhay, at si Maris na napaslang sa pakikipagdigmaan, at si Jake na hindi niya pa alam kung nakaligtas pa, ay nilakasan niya ang loob niya dahil hindi lamang ang kanyang sarili ang dapat niyang isipin. May inosenteng buhay ang madadamay kung magiging pabaya siya. Dahil sa mahirap ang kanilang naging buhay sa probinsya kung saan sila napadpad, ay sinubukan ni Ruth ang kanilang kapalaran sa syudad. Doon ay itininda niya ang lahat ng mga maaari niyang itinda. Mabuti na lamang at mabait din sa kanilang babaeng may-ari ng tindahan kung saan sila nakipwesto dahil sa naaawa ito sa kalagayan ng batang si Tayla. Sa ilalim ng tulay sila ay nanirahan, ngunit mas maayos na yon kaysa sa naging buhay nila noon sa probinsya dahil sa may nakakain na silang dalawa ni Tayla. Sa totoo lang ng mga araw na yon, akala ni Ruth ay hindi na muling magtagpo ang mga landas nila ni Jake. Madalas siyang napapanaginipan na nagkikita sila ni Jake, ngunit magigising siya na nakaramdam ng sobrang disappointment dahil hindi naman pala totoo ang lahat. Kaya nung nagkita silang muli, inakala ni Ruth na panaginip lang din yon. Ngunit totoo pala na nangyari na yon at sobrang masaya siya dahil hinayaan sila ng mundo na muling magkita at magkasama. Mahal na mahal kita, Ruth. Una pa lang, letrato mo pa lamang ang aking nakikita ay inibig na kita. Mahal na kita kahit ilang taon pa tayo nagkawalay. Madamdamin na pagtatapat sa kanya ni Jake. Ipinaliwanag sa kanya ni Jake kung bakit nakilala siya nito noon kahit hindi pa man sila noon nakikita. At hindi siya makapaniwala dahil ang auntie pala nito ang bihag na tinulungan niya noon. Ang pilat sa kanyang pisngi ang magpapatunay sa pagtulong niya sa auntie nito noon. Mahal na mahal din kita, Jake. Sa loob ng mahabang panahon na tayo'y nagkahiwalay, wala akong ibang inibig. Ikaw lamang ang una at tangi kong minahal. At ngayon na magkasama na tayo muli, pinapangako ko sa'yo na hindi na ulit ako aalis sa tabi mo. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nang gabing yon ay nag-isa ang kanilang mga katawan at ang mga kanilang puso na pareho ng tinitibok. Kalakip ang pangako sa isa't isa na kahit kailan ay hindi na ulit sila magkakahiwalay pa. Masaya ako na muli ka makita, Iha. Ang tagal kong hiniling na muli tayo magkikita. Maluha-luha na niyakap siya ng auntie ni Jake nang muli silang magkita. Dinala siya ni Jake sa bahay ng mga magulang nito para formal siyang ipakilala sa kanila. At ang pamilya naman ni Jake ay malugod siyang tinanggap. Masayang-masaya ang mga ito na makilala siya, lalo na ang auntie ni Jake. Masaya rin po ako na muli kayong makita, ma'am. Magalang niyang sabi. Hinawakan siya ng auntie ni Jake sa balikat at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng saya at pasasalamat. Ang laki-laki mo na. Noong tinulungan mo ako ay isa ka pa lamang dalagita na minsan pang inakala kong anghel dahil akala ko ay tuluyan na akong binawian ng buhay.
Tulad ng ina, akala ko'y lumaki ka bilang isang napakagandang dilag. Nahihiya siyang ngumiti pero dahil papuri ang natanggap niya mula sa auntie ni Jake, mayabang din na ipinakilala siya ni Jake sa mga magulang nito. Ito rin po ang anak namin, si Tyla. Dagdag pa ni Jake habang buhat-buhat ang kanilang anak. Napagdesisyonan po namin ampunin na namin siya legally. At masaya rin na tinanggap ng mga magulang ni Jake si Tyla na apo na rin agad ang turing. Noong mga sandaling yon ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Tanggap na tanggap siya ng mga magulang ni Jake at ng buong pamilya nito. Maging si Tyla ay natanggap nila. Masaya kami na sa kabila ng nangyari ay nagkita at nagkasama pa rin kayo sa huli. Nakangiti na wika ng ina ni Jake. Masaya kami na naging parte na kayo ng aming pamilya. Meron na rin kaming cute na apo. Sumang-ayon din naman ang ama ni Jake. Tama ang aking asawa. Ngayon na magkasama na kayong dalawa, wala nang makakapaghiwalay sa inyo. Dahil maging kami mismo ay poprotektahan kayo sa anumang banta sa inyong mga buhay. Masaya naman na sumagot si Ruth. Maraming salamat po, Mama, Papa. Nangako rin sa kanilang auntie ni Jake na walang makakagulo ng mga bandido kung meron pa man ang nakaligtas sa nangyaring gulo. 2 taon nang lumipas, maliban sa kanila ni Tyla sa pamilya nila. Ngayon nakasama na ni Ruth ang pinakamamahal, ay masaya silang buong pamilya at hindi na siya maghahangad ng masikip pa. Alam nila na wala ng kahit na ano at kahit sino makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Batid nila na anuman na pagsubok ang maaari nilang kaharapin sa susunod na mga araw ay malalampasan nila dahil kasama nila ang isa't isa. Magkahawak ang kamay na lalampasan nila ang lahat ng mga pagsubok. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Madilim sa loob ng kubo